Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. Ano na po ta sa ika-day 288 sa ato ang devotional. So today is Saturday, November 9, 2024. So today is Saturday and tomorrow is Sunday. God is good all the time and all the time God is good. So atong topic karon is about pay attention to your Bible. Pay attention to your Bible is ang word na sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Na nag-ingon, all scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness, so that the man of God may be complete, equipped for every good work. Let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord, for this day, Lord God. Salamat sa kahigayunan, Lord God, nga nianapod kami ang magatuon sa imong pulong for a very short time, Lord God. Lord, we acknowledge your presence, Lord God. Maghari ka, Lord God, sa matag usa. Kanako, Lord God, sa mga maminaw, Lord, niini nga mensahe, Lord God. Ikaw, Lord, salo kami, Lord God, sa mga kalapasan, Lord, limpihan ang mga kasing-kasing. Padayon ka, Lord God, nga magabag-o sa amo ang hunahuna. Aron kami makahibalo sa imuhang kabubuton sa among kinabuhi, Lord. Wala kami mahimog, wala ikaw, Lord God. Punan kami sa imong balaang espiritu. Giyahe kami, Lord God, sa kanunay. Punan kami sa imong kaalam ug kahibalo, Lord God. Makasabot kami, Lord, sa imong pulong. Ang imong ipadayag dinhi kanamo, Lord God, karong gabiuna. Ablihi among mga kasing-kasing unahuna, Lord God, nga matinumanon kami sa imong kasuguan, sa imong pulong, Lord God. Aron kami imong panalanginan og among makabot, Lord, ang imong mga saad, Lord God, nga imong giandam dinhi kanamo. Wala kami mahimong, wala ikaw, Lord God, imong tanang kadungganan, kahimayaan ug mga pagdayeg. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, may gabi. So pay attention to your Bible. So do you think about the Bible a lot or not? Hopefully you pay careful attention to the things you learn from God's Word. After all, the Bible is God's message to you. It's not just a book. It's a priceless, one-of-a-kind treasure. And it has amazing things to teach you. So start learning about the Bible now and keep learning about it for as long as you live. So, kung ang atong gibasa nga word is nasa 2 Timothy. So, kung basahon nato sa Bisaya, nag-ingon din niya nga ang tibuok kasulatan. So, kaning Biblia, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So the Bible is the Word of God. Ang pulong mao kini ang Ginoo. Kay ang pulong na himong tao mao kani si Jesus. So God is communicating to us through His Word. Pinaagi ni ining balaang kasulatan. So ingon sa ihang pulong sa Joshua 1:8 ni kinahanglan nato ni tun-an, basahon, tun-an, kat-unan og tumanon ang tanang nahasulat niini og ang Ginoo maghatag og kanato og success. So ang Ginoo naghatag na siya og kasuguan. Ug uban sa kasuguan is ang promise niya. So kung ato ganing balikon pud sa John 3:16, ingon ang Ginoo nga tuo kamo kang Jesus ug makabaton kamo og kinabuhing walay katapusan. So, ang sugo sa Ginoo is kung kinsa tumutuo kang Jesus,
makabaton og kinabuhing walay katapusan. So, ano nga, unsaon na to pagtuo sa Ginoo? Unsaon na to pagkahibalo sa Ginoo kung walay magwali sa pulong sa Ginoo? So, mao kini nga og kinahanglan nato kini basahon. Kinahanglan nato kat-unan kung unsa ang pagkatao sa Ginoo. Kung unsa si Jesus samtang naa pa siya diri sa kalibutan. Si Jesus is God. Ninaog diri siya sa kalibutan. Nahimo siyang tao ug iyahang gipuy-an ang kinabuhi sa tao. Pero sa iyang pagkinabuhi wala siya makasala. Ingon diri according sa iyang pulong. So si Jesus na kinabuhi according sa kabubuton sa Ginoo. Unsa gihimo ni Jesus? Nag-start ang ministry ni Jesus 30 years old na siya. So unsa iyang gibuhat gikan sa pagkabata ni hangtod siya nga nag-30. So si Jesus nagkat-on siya, nagbasa siya sa pulong sa basahong sa kasulatan, sa pulong sa Ginoo, sa kasulatan nagbasa siya, nagtuon siya. So kung unsa ang gibuhat ni Jesus ato ning kat-onan, ato ning sundon, kay si Jesus is the example nga overcome niya ang tawhanon nato nga mga kinaiya. So mo kini nga tug tawhanon nga kinaiya o espirituhanon nga kinaiya is two different thing, the flesh and the spirit. So ang Biblia nagtudlo kanato how to live in the spirit, kung saan na to pag-overcome mga to ang flesh. So kanang mayngon ta nga atong kinaiya, ato ang kinaiyahan is dali ra gyud ta masuko. Pero sa dihang nakailan nata sa Ginoo, atong gidawat si Jesus as our Lord and Savior sa atong kinabuhi, diha nagsugod ang Ginoo nga maglihok pinaagi sa pag-surrender nato sa ato ang kinabuhi kaniya. Dili mo lihok ang Ginoo sa ato ang kinabuhi kung dili nato na full surrender ang ato ang kinabuhi. Manang usahay nga nabitay 50-50, usahay kuan, usahay kanabitang paling-paling. So namin ka nga unsaon na to pag-identify nga tinuod ang atong pagtuo diha sa Ginoo kung wala tay kabag-uhan. Dili makabag-o ang Ginoo sa atoa without our will, kanabitang atong ipag-surrender diha sa Ginoo. Nga Lord, mag-iistorya to sa Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo. So ang Ginoo looks at our heart. Ang tao nagtan-aw sa ato ang naong. Ang Ginoo nagtan-aw kung sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo nakakita even the secret things sa ato ang gipangbuhat. Ang mga sayop nato nga wala pa nato na kapangayuan og pasaylo, ang wapa nato na surrender nato nga mga kinaiya nga mga sayop. So mao na nga i-reveal na diha sa Ginoo ang ato ang mga nangaging mga sayop, mao ning ato aning pangayuan og kapasayloan. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo kanato unsaon nato pagkinabuhi nga matarong. Ingon siyang pulong, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kung nasad sugo sa Ginoo, kauban niyang promise sa Matthew 6:33. Atong kuan is nasa Matthew 6:33 nga pangitaa ang sa Bisaya atong masahon. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo. Oyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So ang apan labaw mo niyang kuan. Paharian ninyo ang Dios. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Paharia ang Dios. So unahon gayud ang Ginoo og pagkinabuhi and His righteousness ug pagkinabuhi sumala sa iyang abubuton ug ang mga butang atong gipangandoy
kinahanglan is ihatag ra na sa Ginoo. So the command of God is to seek first the kingdom of God. So unaha ang Ginoo. Ang iyang promise is dili gyud ta pasagdan. Ihatag sa Ginoo atong mga panginahanglan. Ug napay mga bonus pa ana. So kung kita nga nakadawat diha sa pabor sa Ginoo, muhatag man gani ang Ginoo, muhatag man gani ang usa ka ginikanan nga daotan og maayo sa iyang mga anak. Unsa pa kaha ang Ginoo nga gugma, nga Ginoo nga mahigugmaon, nga wala niya gitan-aw ang atong ang atong pagkatawhanon tungod kay kitang tanan nakasalaman. So walay matarong, walay mayon nga wa man koy giapakan nga tao, wa man koy gikuan. Wa tay although wa ta nakahimo ginana nga mga sala, pero bangutana nakapamakak na ba? Nakapamakak ba ta? How many times? So, kitang tanan, nagyoy kuang gyud nga, nakapamakak gyud, nakalimbong na ta. So, daghag klase ka ng pagpamakak, panglimbong. So, mo na nga, dili gyud ta sulod sa gingharian sa Ginoo by our own power. So, mo na nga, we need God in our lives para makasulod ta sa gingharian sa Ginoo, because of our sinfulness, of our ang filthiness kanang ang ato ang mga maayong buhat usaran na siya ka mga mahugaw na siya nga trapo para sa Ginoo. So mao na nga, we need God, we need Jesus to save us from our sins. Nganong kinahanglan ta nga i-save, because we cannot save from our sins. O kung dili ta magpa-save diha sa Ginoo, mata padulong, duhara na. Ang Ginoo nagkarong panahon na ingon pa sa uban nga mga kuan, we are on the last days. Ang mga timailhan nga hapit na mabalik si Jesus, nang gawas na, nahitabo na. So we should be ready. Kung ako sa katao, always ready. Ang gitawag na Girl Scout, Boy Scout, always ready. So we must also be ready sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo, sa ato ang asa ta after death. So death is certain, but we have to be certain kung asa pud ta padulong after death. So, our life here on earth is just on training. So, we should train ourselves. We should train our character. So, mo na nga, kanunay ta nga gina-train sa Ginoo atong karakter nga para mahimo tang sama ni Kristo. Yan, kinaiya. Na to ni magita sa Galatians chapter 5. Ang kinaiya sa balang Espiritu, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, kini nga mga kinaiya na bataan ni. So, ato ning katunan, ato ning batunan with the help of God. Dili ta makahimo niani kung ato lang kaugalingon. So, kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo. So, mao na nga mahimotang tinuod nga Kristiyano kung anaa gyud ang Ginoo kanato. Ato siyang gipahari sa ato ang kinabuhi, dili kay kita ang hari. We should humble down ourselves. Atong i-accept sa atong kaugalingon nga we need God. We need God. We need Jesus. Dili ta magpahambog tungod kay wala gyud ta ikapanghambog diri nga kalibutan. Tungod kay ang tanan nga naa diri sa kalibutan iya sa Ginoo. Langit, yuta, ug tanan nga niya diri sa kalibutan. So nana sa iyang pulong, according sa iyang pulong nga nasa Salmo 24:1. Salmo
Salmo 24:1. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. So ulay ato. So sa kining tanan sa Ginoo lamang. Og kita kung atong i-remind atong kaugalingon kung unsang ato ang purpose diri sa kalibutan is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So we are made by God to bring Him glory, to bring God's glory. So therefore, all that we do, we say, we think, should bring glory and honor to God. So at the end of the day, let's examine ourselves. So let the Word of God, let the Bible judge us, judge ourselves. So, mo kana nga pinaagi sa pulong sa Ginoo, mao kini ang maghukom sa atong kaugalingon kung naabata sa iyang presensya. Atong i-humble down atong kaugalingon, mga tagkapasayloan sa Ginoo. Atong usbon ang ato ang pagkatao atong ipausab diha sa Ginoo, because we need to change, because God wants us to be the best version, and the best version is when we have God in our lives. So pay attention to your Bible. Ayaw taguin na inyo ang Biblia. Ablihi ka na, basaha ka na og tun-i kini adlaw o gabi, o ang Ginoo maghatag ka nato og magmauswagon nga kinabuhi. Obey God. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, daghang salamat, Lord God, sa imong pulong. Salamat, Lord, nga kini dayang Biblia, Lord God. Amo ning pagkatun-an, Lord God, nga amo ning ukbon, amo ning basahon, among tun-an, Lord God. With your help. We cannot do it, Lord God, with our own strength, Lord God. We need you, Lord God, in our lives. Ikaw lamang ang makahatag ka na mo og katagbawan. Ikaw ang makahatag ka na mo og magpagsabot, Lord God, sa among mabasa sa Biblia, Lord. Tabangi kami, Lord God. Among gipaubos ang kaugalingon diha kanimo, Lord God. Tabangi kami, Lord God, nga naa kami sa imong presensya kanunay. Giyahi kami, Lord God, sa imong pagkamatarong, Lord God. Tudloi kami, Lord, sa imong pagkamatarong. Aron kami magmaaswagon sa among pagkinabuhi. Tabangi kami, Lord God, nga mag-usab, Lord God. Tanggala, Lord, ang mga dili maayo nga mga kinaiya, Lord God, ug pulihi sa imong spirituhan nga kinaiya. Aron angayan kami, Lord God, sa imong mga saad nga imong giandam dinhi kanamo, Lord. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga maoy palambo, Lord God, sa mga tao, Lord God, nga makapaminaw na ini nga mensahe. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga magapanalangin kanila, Lord God. Palambua sila, Lord, sa ilahang kinabuhi, sa ilang pagtuo, Lord God, nga mas mutubo pa sila, Lord, sa ilahang pagsalig diha kanimo. Dalaygon ka, Lord, ang tanang dungog himayog mga pagdayeg. Salamat sa iyong pag-uban kanamo, Lord, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Ang imong pangalan may matuboy. Tungod kay ikaw ang Ginoo, Lord God. Ikaw ang tag-iya ning tanan. Ikaw ang source sa tanang butang, Lord God. Ang kusog. Salamat, Lord God. Yung tanan, Lord, ang magipasalamatan. O giampo, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. O Amen. Dalaygon ang Diyos, suway katapusan. Good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.